Magandang buhay! Kumusta kayo mga bata? Sana kayo ay masaya at nasa maayos na kalagayan. So ngayon tayo ay nasa ikapitong linggo na ng ating aralin para sa GMRC 4 para sa unang quarter. So ang ating tatalakayin para sa linggong ito ay may kinalaman pa rin sa ating mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. So bibigyang tuon lang natin yung tungkulin bilang katiwala sa kaayusan at kalinisan ng kapaligiran. So narito yung ating mga kasanayan at layuning pampagkatuto na isa-isang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman na ipapaliwanag na ang mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman ay dapat linangin sa bawat bata bilang bahagi ng kanyang pagiging katiwala sa pagpapanatiling ligtas, malinis at maayos ang kapaligiran. At naisa sa kilo sa mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. Okay, so simulan na natin sa unang araw. At para sa unang araw, tayo ay magkaroon muli ng isang maikling balik-aral. So ano yung nabubuo sa iyong isipan kapag tinitingnan mo ang larawang ito? So sama-sama sa pagtatanim ng mas maraming puno at halaman sa ating kapaligiran. Sapagkat kapag mas maraming puno, mas maraming halaman sa ating paligid, mas nagiging maaliwalas at mas nagiging presko yung ating paligid. Gayon din, tayo ay nakalalanghap ng mas sariwang hangin. So narito yung ilang mga gawain na maaari niyong gawin sa inyong silid-aralan. So una, maaaring magkaroon ng pass the message relay. So ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa sa ang mensaheng ito sa kasunod hanggang sa huling mag-aral ng pabulong. So pabilisan ipahayag ang mensahe sa huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at ididikit sa pisara. So yung mga mensahe ay may kinalaman sa pangangalaga at yung pagiging mapanagutan natin sa mga puno at halaman. So gayon din, paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, balikan ang pinakamagandang sagot sa klase noong nakarang linggo na nagbigay ng halimbawa ng kilos na nagpapakita ng mapanagutan na may kaugnayan sa mga sariling gawi sa pangangalaga ng mga puno at halaman. So ang pagiging mapanagutan sa pangangalaga sa puno at halaman ay nangangahulugang pagkilala sa kanilang kahalagahan at paggawa ng mga hakbang upang mapanatili ang kanilang kalusugan at kagandahan. So yung pagiging mapanagutan daw natin sa mga puno at halaman ay ibig sabihin ay napapahalagahan natin, nakikilala natin yung kahalagahan nila at yung magandang dulot nila sa ating buhay. At gayon din, kasabay nito ay paggawa ng mga hakbang para mapanatili yung kanilang kalusugan at yung kanilang kagandahan. Ganon din yung patuloy na pagpaparami sa mga puno natin para tayo ay mabigyan ng sariwang hangin, no, makalanghap tayo ng malinis, yun yung importante, yung malinis na hangin na makabubuti para sa ating pangangatawan. So, sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at halaman, so mapaparami natin yung ating mga puno at mga halaman. So, ang pagtatanim ng mga puno, mga bagong puno at halaman ay isang mahalagang hakbang sa pagpapanatili ng isang malusog na kapaligiran. At gayon din, pagpapanatili ng kalusugan ng mga puno at halaman, ang pagdidilig, pagpapataba at pag-aalaga sa mga peste at sakit ay mahalaga sa pagpapanatili ng kanilang kalusugan. So, syempre, tatanggalin natin yung mga damo-damo, no, maaari nating bigyan ng fertilizer, yung mga fertilizer na makakabuti lang sa lupa at gayon din sa ating halaman para naman lumago at tumubo ng maganda yung mga halaman. At gayon din, yung mga puno para patuloy silang hindi lang makapagbigay ng sariwang hangin, kung hindi makapagbigay sa atin ng mga pagkain, no? Mga prutas, mga gulay na
malinis at ligtas sa anumang mga chemical, no? Kaya yung gagamitin lang nating mga pataba o mga fertilizer ay yung makakabuti lang para doon sa mga halaman. Kasi tandaan natin, kapag naglagay tayo ng mga chemical doon, tayo din, babalik din sa atin yan dahil tayo yung kakain noong bunga ng mga puno na yan at mga halaman. So para sa ikalawang araw, so tayo ay magbabasa, magsusuri ng mga teksto na may kinalaman sa pagiging mapanagutan natin sa mga puno at mga halaman. So ito yung ating kaugnay na paksa, mga sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman. So tayo ay magbabasa at uunawain natin ang kwento at sagutin natin ang mga tanong sa ibaba. Ang sagot ay mamarkahan na nakapaloob sa rubric. So, batay doon sa LE, ito ay maaring maging pangkatang gawain. So, maari rin nating sagutin pagkatapos nating basahin ang tekstong ito. So, ang pamagat ng ating babasahin ay si Vanessa at ang kanyang mga halaman isinulat ni Binibining Silver May Mogar. Masaya ang buong pamilya ni Mang Vandolph at Aling Vicky sa kanilang simpleng buhay. Ang kanilang tahanan ay napapalibutan ng samut-saring mga halamang namumulaklak at halamang nagbibigay ng prutas at gulay sa kanila. Okay na sana ang lahat maliban na lamang sa kanilang makulit na anak na hindi mautusan, si Vanessa. Isang araw bago umalis ang mag-asawa, ay muling inihabili ni Aling Vicky kay Vanessa ang pag-aalaga sa kanilang pananim. O Vanessa, huwag mong kalimutan ha, bago ka maglaro ay diligan mo muna ang ating mga pananim at tanggalan mo ito ng mga damo. Opo inay, mabilis na pumasok sa van ang mag-asawa at umalis. Ngunit imbes na sumunod ay nagdabog ang batang si Vanessa. Sino bang may gustong mag-alaga sa mga ito? Nakakaasar naman. Gusto ko pa namang maglaro. Dapat sa mga halaman na ito ay sinisira para wala na akong gagawin. Tuluyan ng sinira ni Vanessa ang pananim ng kanyang inay. Maya-maya nakauwi na ang mag-asawa galing sa trabaho. Agad na tumambad sa kanila ang mga sirang pananim sa bakuran. Naku Vanessa, anong ginawa mo dito? Simpleng tumatawa sa sulok si Vanessa habang naglalaro ng volleyball. Vanessa, ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Bata ka. Huwag mong hintayin na babalikan ka ng ginawa mo anak. Tahimik na umupo si Vanessa at sa sobrang pagod nito ay nakatulog siya sa damuhan. Hala, teka. Bakit ang dilim? Nasaan ako? Bakit ang baho? Bakit puro basura dito? Ang baho, nakakadiri. May dahan-dahang lumalapit na tapunan ng basura. Parang may naririnig akong tunog malapit dito. Vanessa, batang tamad at makalat, halina't sumama. Basura dito ay nakahanda. Ha ha ha. Huwag kang lumapit sa akin. Ang baho-baho mo. Lumayo ka. Layo. Ha ha ha. Ayaw mo ba sa akin? Tingnan mo ang paligid. Napakadumi. Ayaw mo sa mga halaman at mga bulaklak, hindi ba? Na nagbibigay ng ganda at bango sa kapaligiran. Dito ka na lang, puro mga basura. Ha ha ha. Tama na, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Hindi ko na po ulit gagawin iyon. Patawad po. Umalis na kayo. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ipakita mong nagbago ka na. Dahil kung hindi, habang buhay ka nang titira sa aking basurang palasyo. Ha ha ha. Sa isang kisap mata ay biglang nanumbalik si Vanessa sa kanyang katinoan. Anong nangyari? Ayoko nang bumalik sa lugar na iyon. Kailangan kong maglinis. Agad tumambad sa kanya ang mga nasirang halaman at muli niya itong itinanim. Nangako na siya na aalagaan na niya ang mga halaman. Ito ay kanyang didiligan, tatanggalan ng mga damo na nakapaligid dito at papaarawan iyong mga halaman sa loob ng kanilang tahanan. Naabutan siya ng kanyang mga magulang sa paglilinis na kanyang ginagawa. Patawad po sa pagiging sutil ko. Hindi ko na
sa hindi ko po pagsunod sa inyo. Pangako po, magbabago na po ako. Hindi ko na po ulitin iyon. Magaling anak, nakakabilib ka. Nakakatuwa dahil natuto ka na. Simula noon ay natuto na si Vanessa sa kanyang pagkakamali. Malaking tulong ang binibigay ng mga halaman sa kanilang pamumuhay. Pangangalagaan na niya ang mga ito. Sana ay nagustuhan niyo yung kwento. Ngayon ating sagutan ang mga gabay na tanong. So sa isang pangusap, ano ba yung tema ng kwento? So si Vanessa na ayaw mag-alaga at ayaw niyang alagaan yung mga halaman ng kanyang magulang, hindi ba? At magbigay ng dalawang paglalarawan sa katauhan ni Vanessa. Matigas ang ulo ni Vanessa at ayaw niyang sumunod sa kanyang mga magulang. So masasabi din natin na maaring wala siyang pakialam sa mga halaman at ayaw niyang mautusan. So paano nagbago yung pananaw ni Vanessa sa mga halaman? So kasama na rito yung habang pagod siya ay nakatulog siya at nanaginip siya. No, nanaginip siya na napunta siya sa isang lugar na punong-puno ng basura at wala siyang maamoy na maganda kundi napakabaho. So mula doon ay nagkaroon siya ng realisasyon na yung kagandahang at kabutihan na naidudulot ng mga halaman sa kapaligiran. Sunod naman, so ganun din, balikan natin yung kwento ni Vanessa at sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sariling karanasan. So may pagkakatulad o pagkakaiba kayo kay Vanessa at bakit? So sana naman ay hindi kayo katulad ni Vanessa na hindi mautusan at sana ay kayo ay may may damdamin, no? Yung may pagkukusa sa pag-aalaga ng mga halaman sa inyong bakuran, hindi ba? At kumbaga ito ay aalagaan, didiligan, tatanggalan ng damo para naman maging maganda ang tubo. So kung ikaw si Vanessa, gagayahin mo ba siya sa kanyang pagbabago at bakit? So syempre doon tayo sa pagbabago ni Vanessa na nagkaroon na siya ng care, no? Natuto na siya na alagaan yung mga halaman ng kanyang ina. At baka nga, no, pagkatapos ng panaginip niya ay mas palaguin niya pa, paramihin niya pa yung mga halaman nila sa hardin. So, bakit dapat natin itong gawin at bakit dapat tularan natin si Vanessa dun sa kanyang pagbabago, hindi yun dun sa unang ugali niya. So, syempre, katulad ng ating binabanggit sa ating aralin, yung pagpapahalaga natin sa mga halaman at lalo na sa mga puno na may mga magandang na idudulot sa ating buhay. So, narito na tayo sa ikatlong araw. At para sa ikatlong araw, ito ang ating tatalakayin tungkulin bilang katiwala sa kaayusan at kalinisan ng kapaligiran. So, kasabay ng ating pananagutan at pangangalaga sa mga puno at halaman, ay mayroon din tayong tungkulin bilang katiwala ng may kapal sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa kapaligiran. Okay, so ating basahin at unawain ang kwento at mamaya ay sagutin natin ang mga tanong. So, likas na masipag o ang pamagat ay bidang bata. Likas na masipag, masinop at matulungin si Paulo. Mag-aaral ng grade 4, magiliw. Bilang leader ng kanilang klase, siya ang namumuno sa paglilinis at pagsisinop ng mga gamit sa kanilang silid-aralan. May malasakit siya hindi lamang sa kanyang kapwa, kundi maging sa mga puno at halaman sa kapaligiran. Minsan may asong gala na pumasok sa kanilang paaralan. Pinaghuhukay nito ang kanilang mga halamang gulay sa hardin at itinumba nito ang mga halamang nakapaso na nagkabasag-basag. Nanlumo si Paulo. Kinabukasan, nagdala siya ng mga halamang ipapalit sa hardin at kasama ang kanyang mga kaklase, agad na tamna ng bago ang hardin at nanumbalik ang kaayusan at kalinisan nito. Iyan si Paulo, bata man sa tingin ng iba, ngunit siya ay bidang-bida dahil sa kanyang advokasya sa pagpapanatiling malinis at masigla ang loob at labas ng paaralan na nagsisilbing pangalawang tahanan
para sa mga kabataan. Napakaganda ng kwento. Okay, so sa isang pangusap, ano ang gustong sabihin ng kwento? So tayo bilang mga mag-aaral, kailangan bukod sa pangangalaga ng mga halaman sa kapaligiran ay dapat gayon din tayo sa ating paaralan. At katambal nito yung ating tungkulin sa pagpapanatili na malinis at maayos yung ating kapaligiran. Kasama na ang ating paaralan sapagkat ito yung ating pangalawang tahanan. So anong hindi kaaya-ayang nangyari sa paaralan? So minsan may pumasok na aso at kinalkal yung mga lupa at may mga nabasag pa na mga paso. So ano ang kaaya-ayang ginawa ni Paulo upang maging maayos ulit ang kanilang hardin? Nagdala siya ng mga paso at gayon din mga pananim at kasama ng kanyang mga kaklase ay nagtanim sila ulit, pinalitan nila yung mga nasirang halaman na ginulo ng aso. So sa isang iglap, naging maayos ulit yung kanilang hardin sa paaralan. So bakit tinawag na bida si Paulo? Sapagkat siya ay isang bata na may concern, may malasakit sa paligid, may malasakit sa mga halaman, may malasakit sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran. Okay. Sunod naman ay isa pang teksto at ang pamagat naman ay handa na ako. So tingnan natin. So musmos ang tawag sa mga kabataang tulad ko. Bata pa raw kami at wala pang alam sa mundo. Grade 4 kong tawagin at laro lamang ang alam, Mobile Legend pa nga raw. Ang hindi alam ng mga matatanda, may pakialam kami. May pakialam ako. Lagi akong naglalakad papuntang paaralan at nakakakita at nakikita ko ang mga kalat sa daan. Handa na ako. Tumitigil ako upang pulutin ang mga kalat na ito. Pag uwi ko mula sa paaralan ay may nakita akong kapwa ko bata na pumipitas ng murang bunga ng kalamansi at ikinalat sa daan. Pinulot ko ito at sabay sabi sa aking sarili, hindi ko gagawin ang ginawa niya. Alam kong higit na mapakikinabangan ang bunga ng kalamansi kung hihintayin itong mahinog bago pitasin. Handa na ako. Pag-uwi ko sa bahay, nakita kong nalanta ang tanim na pechay sa aming hardin. Kumuha ako ng pamalit at aking itinanim. Aalagaan at didiligan ko ang aming mga tanim upang sila ay sisibol at lalaki ng maayos. Handa na ako. Sa mga bagay na ito, maaaring sabihin ng ibang tao na wala lang yan. Ngunit alam ko na sa simpleng bagay na ito, masasabi kong handa na nga akong magmalasakit sa mga puno at halaman sa aking munting kaalaman at kakayahan. Handang-handa na nga ako at gagawin ko kung ano ang alam kong tama saan mang dako ako magtungo. Napakaganda ng ating mga tekstong binabasa. So ano yung paksa ng kwento? Yung bata na grade 4 na handa na siya maging responsable. Handa na siya sa kanyang tungkulin na pangalagaan yung kalikasan, mapanatili ang kaayusan at kalinisan at kagandahan ng paligid sa abot ng kanyang makakaya. So isa siyang batang may pakialam sa mundo, sa kanyang paligid, hindi ba? At sa murang gulang niya ay alam na niya kung ano yung wasto at hindi wasto. So ano yung mga pangyayari sa kwento na magsasabing handa na ang mga bata? So magbahagi ng mga pangyayari. So mga pangyayari doon ay pinulot niya yung mga itinapon at pinagulong na mga hilaw na kalamansi, yung mga bubot pang kalamansi at nangako sa sariling hindi niya yon gagayahin. Isa pa ay ang pagpapalit niya ng tanim doon sa pechay na nalanta, hindi ba? At pinangako niya sa sarili na gagawin niya yung lahat ng kanyang makakaya para mapanatili ang kaayusan at kalinisan, lalo na sa sinimulan niya sa kanilang tahanan. Okay.
So, para naman sa paglalapat ng ating paglalapat at pag-ugnay. So, sa isang bond paper, kayo ay guguhit at gagawa ng larawan na nagpapakita ng mapanagutang sariling gawi sa pangangalaga sa mga puno at halaman o advokasya na panatilihing malinis at maayos ang paaralan. So, lagyan ng akmang pamagat o titulo ang iyong drawing o larawan at gagamitin ang nakapaloob na rubrics sa pagmamarka sa iyong likha. So, tumungo na tayo sa ika-4 na araw at dito tayo ay magsasagot na ng mga pagsasanay. So, dito, gaya ng ating laging ginagawa, yung tama, mali at dahilan. So, sabihin kung tama kung ikaw ay sumasang-ayon at mali kung hindi. At ikaw ay magbibigay ng dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. So, simulan natin. Ang pag-aalaga sa puno at halaman ay nararamdaman dahil sa ating mapanagutang pagpapahalaga. So, syempre, ito ay tama, hindi ba? Kumbaga, paano siya nararamdaman? Paanong dahilan? So, kapag tayo ay sinisimulan natin yung pangangalaga sa mga halaman sa ating bakuran, pagpapunta sa ating paaralan at gayon din sa ating komunidad. So, sa pamamagitan ng simpleng pagdidilig, pagtatanggal ng mga damo ay naipapakita na natin yung ating pagiging mapanagutan sa mga puno at halaman. Sa mga susunod na panahon na hindi na kailangan ang puno at halaman dahil digital age na ang panahon. So, mali. Diba? Hindi naman tayo maaari tayong makagawa ng digital na mga puno at halaman, pero hindi ito magbibigay sa atin ng malinis na hangin. Ang mga taong walang advokasya ay mga taong walang pakialam. So, hindi naman siguro lahat. Pwedeng wala silang advokasya, pero mayroon pa rin silang pakialam. Kumbaga, tinatawag na nonchalant, no? Pero, sa panahon ngayon, dapat lahat tayo ay may pakialam na, lalo na sa ating kapaligiran dahil nararamdaman na talaga natin yung pagpapabaya na ginawa natin sa ating kalikasan. So ngayon pa lang, dapat simulan na natin na magkaroon ng sariling advokasya lalo na sa pangangalaga ng mga puno at mga halaman. Okay, bilang 4, kailangan ng mga puno at halaman sa paaralan ngunit hindi sa mga industriya, paggawaan at pabrika. So, hindi ako sumasang-ayon dito. Dapat sa lahat, no, magkaroon ng puno at halaman para naman nasasala nila yung dumi at gayon din ay maging presko. Hindi naman ibig sabihin sa mga industriya at paggawaan ng pabrika ay hindi na kailangan ng puno. Hindi ba? Itong mga ito nga ang lalabas ng mga mapanganib na mga usok, no, na nakakasira ng ating hangin at sila ay nagpapasimula ng polusyon, hindi ba? Yung mga usok na nanggagaling sa mga pabrika. So, kailangan sa paligid nun, mayroon pa ring mga puno. Hindi tama at makatwiran ang pagtatanim ng 10 punla kapalit ng 1 puno na huhukayin. Ay, ito ay kumbaga dapat kada puno na ating puputulin, kailangan meron tayong ipapalit, no? At alam naman natin na hindi naman kinabukasan, pag nagtanim ka ngayon, bukas puno na kaagad, hindi ba? Matagal na panahon ang hinihintay bago na maging ganap na isang puno, di ba? At isang matatag na puno. Yung pinutol nating puno, gaano na ba yun katanda? Hindi ba? So kaya naman sikapin natin na palitan at mag-alagaan yung puno o magtanim ulit ng panibagong punla para mapalitan yung puno na ating pinutol. So para sa pagninilay, so dito bilang mag-aaral na may kabutihang asal, oo, ikaw yun. Ano yung kabutihang asal na natutunan mo sa araling ito? At anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay ng iyong natutunan sa kabutihang asal sa aralin? So halimbawa, ikaw ay isang bata na laging gumagawa o laging nagtatapon ng basura kung saan-saan. So dapat ito ay
baguhin mo na. Dapat matuto kang itapon yung kalat mo sa tamang lagayan. So, para sa inyong pagsusulit, so pag-aralan at isulat ang sagot sa tanong sapat lang. So, marami kayong mga pasong may tanim na mga halaman. Matagal mo itong hindi naaalagaan at nakita mo na halos kalahati na lang ang lupa sa mga paso. So, ano yung gagawin mo? Siyempre, aayusin mo ito. No, maaaring maghanap ng lupa at pagkatapos ay taniman ito ulit o buhayin muli yung mga halaman. So, may mga tanim na okra ang nanay mo sa inyong bakuran. Marami ka nang naani ng mga bunga nito. Isang araw nakita mong halos tuyo na ang mga puno at maraming damo na ang tumutubo sa paligid. So, anong gagawin mo? So, syempre, tatanggalan mo ng mga damo, no? At maaring magpunla ka ulit ng panibago, maaring ibang gulay naman ang iyong itanim para sa gayon, marami ulit kayong anihin kapag ito ay namunga na. At dito na nagwawakas yung ating aralin para sa linggong ito, sa ika-7 linggo, at maraming salamat sa inyong pagtutok. Nawa kayo ay may natutunan sa ating aralin sa GMRC 4. Hanggang sa susunod na linggo, ako si Teacher Aiza. Paalam!